palaging nakailaw yung indicator light dun sa dashboard na remove water and separator. So baka ma-encounter nyo rin yung ganitong problema. So, nagpalit na kayo ng fuel filter at saka wala naman tubig sa system, check nyo tong pinaka-sensor natin. So yun mga bay, ito Mitsubishi Montero, palaging nakailaw yung indicator light dun sa dashboard na remove water and separator. So ito, napalitan natin ito ng fuel filter. Pagkatapos mapalitan, ganun pa rin, nandun pa rin yung remove water and separator. Okay? So ito yung bagong fuel filter. So tinignan natin, wala naman masyadong water doon sa ito yung kanyang fuel pala. Ito yung kanyang fuel. So nakita natin na hindi naman ganun kadami or wala nga masyado na water doon sa kanyang fuel. So ano ba yung possible na problema pag ganun na may ilaw pa rin yung remove water and separator? So itong mga Montero. So itong fuel filter housing natin, meron yang sensor dito mga bay. Ayan ito. Ito dalawa to. Meron din sa taas. Pero ito yung nagdi-detect kung may tubig yung system, okay? Dito sa fuel natin. So meron siyang sensor dito. Itong pinaka-sensor niya, kapag nagkaroon ng tubig dyan, aangat yan pataas. Saka naman nagkakaroon ng contact itong sensor natin. Kaya nadidetect niya na may tubig. Okay? So kailangan, kapag nakababa yan, kapag nakababa, itong sensor natin, ibig sabihin yan walang tubig. So dapat, yung continuity dito sa ating wire, ay wala ding continuity dapat. So wala siyang connection. So ititest natin. Yan. So, ohms lang. Gamitan lang natin ng ohms. Ohmmeter. Yan. Testing muna natin. So, dapat mga point something. Yan. Dapat point something lang yung mababasa natin dyan or 1 point something na ohms. So, dapat pag ganyan nakababa. Okay, nakababa yung filter ha. Yung sensor na yan. Okay. So, kapag nakababa yan, dapat wala tayong mababasa na resistance. Yan. Okay. Ayan. So ngayon, kahit nakababa, kita ninyo mga bay, 5.6 ohms. Ibig sabihin, palagi nang naka-contact or naka-on yung switch doon sa loob, na kahit nakababa pa lang siya. Ibig sabihin, may problema na yung sensor natin. Palagi siyang naka-close yung contact doon sa loob. Kasi dapat, kapag nagkaroon ng tubig, umangat yung sensor. Kasi meron niyang magnet doon, saka lang siya magkakaroon ng contact. Okay, magko-close. So ngayon, kahit nakababa, kahit walang tubig, palaging naka-on. Okay, naka-on yung sensor natin. Kaya, yung mababasa mo palagi dun sa dashboard, water and separator, remove water and separator. Kasi nagbibigay siya ng signal dun sa driver natin na meron tubig. Okay, kasi nga, may problema yung natin kasi palagi siyang naka-close. So, yung papalitan nito, ito mismo, yung assembly. Ito. So dapat pag ginanyan mo, saka lang siya magkakaroon ng contact. Ito kahit baba, taas, meron siyang contact. Ayan. So hindi nagbabago yung resistance. Kasi kapag ganito, i-down mo, dapat mawawala yung resistance niyan. Pag ito gaganyan mo, dapat saka lang siya nagkakaroon ng resistance. Pero pag ganyan, dapat mawawala. Pero ito, maintain pa rin yung resistance, okay? So ibig sabihin, ito mismo yung problema. So baka ma-encounter nyo rin yung ganitong problema. Nagpalit na kayo ng fuel filter at saka wala naman tubig sa system. Check nyo tong pinaka-sensor natin. Okay? Titesting natin yung isa doon na goods. Okay? Kasi parehas lang naman to. Meron tayo doon na L300. Parehas lang naman yung operation nito. Magkaiba lang ng construction. So testing natin. Pag nakababa, walang tubig, nakababa. So kita natin, yan, zero resistance, OL. Pero kung tutuwad natin, ganyan, kita natin na magkaroon siya ng resistance. Tama? So, meron siyang resistance. Pero pag ganyan natin, nawawala yung resistance. Kasi ibig sabihin, walang tubig. Kasi yung pag ganyan natin, yung switch kasi doon mga bay, bababa siya. So, magkakaroon ng contact. Okay? Yan. Same lang yan. So, dapat ganyan. Pag naka-down ka, dapat OL yung mababasa natin. Okay? So, dapat wala siyang continuity. Or walang resistance yung natin. Yung switch doon sa loob. Okay? So, ganun lang naman. Yung pinaka-basic nito, pag-check. Kapag palaging nakailaw yung fuel sedimentor doon sa dashboard. Pinaka-basic natin na ginagawa. Pinalitan natin ng fuel filter kasi yun naman talagang pinaka-basic. Pag umiilaw yung remove fuel in the separator or fuel in the system.
Kapag napalitan mo na ng fuel filter, saka na ngayon magdadiagnose. So, check mo na ngayon itong sensor. Baka may problema. Kasi hindi nawawala yung remove fuel in separator. Okay? So, yun lang mga bay. Maraming salamat and God bless.